Sabi sa verse 3, they have taken a crafty counsel against the people. O mayroon silang tuso na counsel, ibig sabihin na yung mga advices, mga pagtitipon against the people, and consulted against the hidden ones, o yung mga katago. Meron silang may mga plano sila doon sa nakakubli ng mga Israelites. They have said, come, let us cut them off. Come and cut them off. Ibig sabihin, cut them off, patayin sila. From being a nation, imagine nun pa man, gusto na ng mga karatig bansa na ang Israel ay cut them off. That the name of Israel may be no more in remembrance. Talagang gusto nila eradicate, annihilate, mawala yung Israel na bansa. Hindi kasi sila nagbabasa ng Bible, kaya di nila na sabi na promise ng Panginoon ni Yahweh kay Abraham, sino mag-bless sa'yo, i-bless niya ang Panginoon. Ang mag-curse sa'yo, i-curse. Kaya hindi sila naniwala sa Bible. Usually nakasulat dito yon. Kaya kahit anong gawin nila, hindi nila matalo-talo yan. Yan ang sabi ng Bible, ang Israel ay apple of thine eye. Meron ako nakita kahapon na para mga Hudyo at mga Jewish people, may sombrero sila, naka-Amerikana, duman sila sa Jerusalem, at mayroon dalawang madre doon, may dalawang madre, na ginawa ng isang Hudyo, nandura siya, nagdura siya. So, sa mga comment doon, marami nagbabasa kanya, ganyan yan sila. Kasi, doon niya sa London, doon sa Great Britain, naglaro man na yung kami, yung bata ko, gasiso ba, kay gusto nila paalisin, kay sila lang, parang ganun, no? Ay, maraming mga comment. Minsan naisip ko, usually yung nagdura lang naman, yung isa lang naman eh, yung iba nagwala naman eh. So dapat, kumbaga ay, wag idamay yun. Ibang katulad yan sa pulis. Pag may kalawag na pulis, kurap, hindi naman lahat na pulis ay gano'n. At gano'n din, Muslim yung Hamas, sinalakay nila yung boundary yung sa Israel mismo malapit sa boundary, sinalakay niya, pinagpapatay nila, parang mga manok lang na pinagbabaril, ang patay kagad na ay 260 na civilian, wala naman yung mga armas, mga bata, mga babae, matanda, pinagpapatay nila. So, ang thinking rin dapat, hindi naman Muslim yun, pero hindi naman ang Muslim ay ganun. Ang kanila lang na brainwash lang sila ng kanilang mga leader, mayroon sila mga may turo lang sa kanila na pag nakapatay sila ng Israelites at i-hostage yung mga babae, mga bata, meron silang premium na I think mga $10,000. So ang halaga nun ay sa piso ay 560,000, more than $500,000, and then apartment, may bahay sila. Kasi nahuli yung Hamas terrorist na anim yata in-interrogate. Ayun, i-kill yung young men, mga lalaki patayin, pero yung mga bata at sa mga babae gawing hostage. At siyempre, dapat kung makita yun ang mga kadugo nila, kalahi nila, pwede nilang i-condemn yun. Pero yung iba, ibig sa condemn, kung pa, ga-appeal pa, yung ibig sabihin ay, kung pa sila yung gawin pa sila noon, ga-allies pa sila. Meron doon pinatay na mag-asawa, yung cellphone, ginamit, tumawag sa kanyang dad, sa kanyang tatay, at sa kanyang ma. Sabi, tawag siya, tapos yung cellphone ng Israel at ginamit niya, tuwang-tuwa siya, nakapatay ako, I kill 10 Jews with my own hands. So, hero, yung anak niyo, dad, hero na. So, tuwang-tuwa siya, na nakapatay siya ng 10 Hudyo. Imagine, anong sabi ng Biblia? Thou shall not kill. Pero pumatay siya ng Hudyo, tuwang-tuwa siya. Hero na daw siya. Sinabi rin niya sa kanyang nanay at sa kanyang kapatid. Imagine, anong sabi ang turo ni Lord Jesus sa enemy? Love your enemy. Pero ang turing nila sa mga Israelites, sa mga Jew, enemy. Anong ginagawa nila sa enemy? Kill the enemy. Pero ang turo ni Lord Jesus sa Bible, love your enemy. Yan ang turo ni Lord Jesus Christ. Kaya maganda ang turo ni Lord Jesus. Love your enemy.
Kaya, siyempre, sa turo nila, may halo na yan na turo, inspired na ni Satan. Kaya, ganun lamang ang kanilang mga biripan sila sa kanilang religion. Kaya, ma-save tayo hindi sa religion, kundi sa relation kay Lord Jesus Christ. Even the Jewish people din, hindi rin naniwala kasi kay Jesus Christ. At mayroon na rin silang batas na bawalin si Jesus, bawalin yung Bible. Both sides sila, pareho lang naman sila yan. Pareho lang naman sila. Ay, yung lupa na yun, kanino ba yun? Sa taga-Kanaan, sa taga-Amorites, Perizzite, Jebusite, sa kanila. Ay, pero, ang promise ni Lord, binigyan na ni Lord sa kanya, sa mga Israelites. Bigyan na ni Lord yan. Ang problema, hindi naman nila sinunod si Lord, hindi naman nila kinatay yung mga sumasamba diyan kay Baal o kay Molech, sumasamba sa demonyo. Ayaw kasi ni Lord yung practices nila, child sacrifice, yung mga sanggol ay sinusunog nila sa kanilang Diyos na si Moloch, na si Baal. Kaya, ang Panginoon ang utos sa Moses kay Joshua, patayin, pero hindi naman inubos patayin. So, yan ang nangyari sa ngayon. Pero sa time ng Lord Jesus, hayaan na lang sila mabuhay. Kay may maligtas. Meron kang pastor Palestinian pastor. O, tama may nasave. May Jewish rin na nasave, na Christian, na born again din, na convert. At siya nagbulgar mismo. Na kaya nagagalit yung mga Jewish people sa Christian kasi si Hitler at saka si yung mga sinaunang Pope nag-shake hand, naglamano. O, yan ang thinking nila, pero hindi naman lahat ay pare-pareho. Kaya sabi ko sa inyo, hindi lahat ng Jewish ay bad, hindi lahat ng Muslim ay bad, hindi lahat ng Christian ay bad. Dapat maging open-minded tayo na hindi rin lahat ng pastor ay bad. Hindi lahat ng pulis ay bad. Kaya pag may gumawa ng kalukuhan ng isa, wag agad tayo isip na, ay pare-pareho lang yan sila. Hindi yan pa pareho. Kaya natsambahan lang na yung isang membro ng isang grupo ay masama yung kanyang ugali, kaya ganun, kaya nadamay. Kaya nga, para manalo yung mabuti, yung mga good people ay hindi tatahimik. Merong kasabi niya na, if the good people will be silent, then the bad people, evil people will triumph. At sa ating moral na sitwasyon na kalagayan, alam na natin yung good and bad. Kaya dito, sabi ay, that the name of Israel may be no more in remembrance. Pero hindi yan mangyayari. For they have consulted together with one consent. They are confederate. Confederate na kaysa against thee. The tabernacles of Edom. Si Edom na to ay, I think ito ay si Edom, si Esau. Ito ay hambal ni Jacob. Yan. And the Ismaelites. Ito naman ay kapatid sa tatay ni Isaac, si Ismael. Of Moab. Si Moab naman, ito naman ay lahi na kay Lot na naanakan niya yung anak niya mismo. Kaya yung si Moab at saka yung Ammonites, dahil yung nilasing nila si tatay nilang Lot, at sabi nila wala ng lalaki, dapat mag-continuous ang lahi natin. Kaya yun ang ginawa nila sa tatay niya. Kaya nagkaroon ng mga Moabites at mga Ammonites, at yun ang naging kalaban rin ng Israel. Parang yung mayroon doon na lahi doon na Moabites, si Ruth, ay naging lineage pa siya ni Lord. Kay si Lord Jesus doon sa lineage ni Ruth. Pero si Ruth, although masama yung kanila, yung generation na pinagmulan dun sa kanilang ninuno. Pero sabi niya, kay Noemi, kung sino ang Diyos mo, yun na rin ang Diyos ko. Ibig sabihin, ang Diyos na si Jehovah, si Yahweh, ay yun na rin, ginadapt na ni Ruth. Kaya naging maganda yung attitude. Even nalala nyo yung sa Jericho, si Rahab. Yan, paano yan? Ang lahi rin niya kalaban ng mga Hudyo. Pero dahil sila ay naniwala sa tunay na Diyos, ibig sabihin, kung masama man ang
ninuno, lahi, kalaban ng people of God. Pero once na ikaw ay ginsikway mo yon, hinanggihan mo yung ninuno, mga practices, at nagpanig ka sa Panginoon Diyos, masave ka. So kanina, walang pakiba rin sa atin. Ay, dati naman sinasamba natin maninuno, si Anito. Oh, tingnan nyo lang sa Google ko, ano, itsura ng Anito. Siyempre, Diyos-Diyosan mo yan. O, kahoy. O. Then, si Gibal, o Amon, o, nabanggit ko na si Amon. An Amalek, ito kalaban palagi ito na Israelites, kahit sa time pa ni Saul, ni David. The Philistines, o, kay David, si Philistine, ito nang ilahi ni Goliath, ng Philistines, ito na yung Palestine. With the inhabitants of Tyre, o Tyre at Sidon, doon yun sa may Lebanon. Asor, ito kaya yung sa Asor, Assyria, also is joined with them. They have helped the children of Lot, sila. Do unto them as unto the Midianites, as to Sisera, as to Jabin at the brook of Kishon, which perished at Endor. They became as dung.